Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang buksan ang inyong mga puso. Ako po si Clara at narito na naman tayo para sa kwentong puso kung saan ang bawat kwento ay salamin ng ating sariling buhay. Madalas nating marinig na ang tahanan daw ang ating kanlungan, ang pamilya, ang ating sandalan. Pero paano kung ang mismong pintuan ng inyong bahay ang sumara sa iyong pagmumukha? Paano kung ang taong nagbigay sa iyo ng buhay ang siya ring papatay sa iyong pag-asa? Handa na ba kayong pakinggan ang kwento ng isang anak na naghahanap ng katotohanan sa gitna ng kasinungalingan? Huwag na huwag kang tutapak sa pamamahay na ito. Wala akong anak na magnanakaw. Lumayas ka! Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang humampas ang itim na maleta sa sementadong kalsada. Bumukas ang zipper nito at nagkalat ang mga damit sa basang lupa. Nanigas si Amara. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig, hindi dahil sa ulan na nagsisimula ng pumatak, kundi dahil sa mga salitang binitawan ng babaeng nasa harap niya. Ang nanay niya, si Doña Rosa. Nanginginig ang mga labi ni Amara. Pilit na hinahanap ang boses na tila nawala sa kanyang lalamunan. Ang akala niya, pag-uwi niya galing sa kampo, yakap ang sasalubong sa kanya. Akala niya, dito siya makakahanap ng kakampi matapos siyang tanggalan ng ranggo at paratangan ng korupsyon na hindi niya ginawa. Nay! Garalgal ang boses ni Amara. Humakbang siya papalapit. Ang mga kamay ay nakaunat na parang batang nagmamakaawa. Nay, makinig po muna kayo sa akin. Hindi totoo ang balita. Setup lang yon. Alam nyo yan? Kilala nyo ako. Kilala kita? Putol ni Doña Rosa. Ang boses ay matinis at puno ng takot na pilit tinatago sa galit. Ang kilala ko ay ang anak na pinalaki ko ng maayos. Hindi ang isang kriminal na dudungis sa pangalan ng pamilyang ito. Dinuro siya ng matanda. Nanginginig ang daliri nito. Alam mo ba kung gaano kahiya-hiya ito kay Ninong Calderon? Siya na nga ang nagpaaral sa'yo. Siya ang tumutulong sa atin. Tapos ito ang igaganti mo? Ang kapal ng mukha mo, Amara. Wala kang utang na loob. Ninong Calderon. Muli na naman. Ang pangalan ng general na laging nakadikit sa buhay nila simula nang mamatay ang tatay niya. Nay, si Calderon ang may gawa nito sa akin. Siya ang kalaban dito. Sigaw ni Amara, sumabog na ang luha sa kanyang mga mata. Bakit mas naniniwala kayo sa ibang tao kaysa sa sarili niyong anak? Hindi sumagot si Doña Rosa. Sa halip, isang mabilis at malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Amara. Pak! Matunog, mahapdi, pero mas masakit ang tingin ng ina. Walang awa, walang pagmamahal, puro takot at pandidiri. Umalis ka na, bulong ni Doña Rosa, pero parang sigaw yun sa katahimikan ng gabi. Huwag kang babalik hanggat hindi mo nililinis ang pangalan mo sa harap ni General Calderon. Patay na ang anak ko para sa akin. Bago pa man makasagot si Amara, tinalikuran na siya nito. Blag! Padabog na isinara ang bakal na gate. Rinig na rinig ni Amara ang pag-ikot ng kandado. 1, 2, 3 beses na nilak. Parang sinisiguradong hindi na siya makakapasok kailanman. Naiwan si Amara sa labas. Mag-isa. Ang ulan ay bumuhos na ng tuluyan. Sumasabay sa agos ng luha sa kanyang mukha. Basang-basa na ang uniform na suot niya. Ang unipormeng dati ay simbolo ng kanyang dangal. Ngayon ay basahan na lang sa paningin ng iba. Dahan-dahan, nilampasan niya ang gate at sumilip sa maliit na siwang ng bintana sa sala. Nakita niya si Doña Rosa, hindi ito umalis. Nakatayo ang ina sa tapat ng altar ng yumaong ama ni Amara. Nanginginig ang balikat nito habang nagsisindi ng kandila. Pero may napansin si Amara na nagpatindig ng balahibo niya. May hawak na cellphone si Doña Rosa sa kabilang kamay. Sumulyap ito sa screen, ang muka ay puno ng takot, bago mabilis na pinatay ang ilaw sa sala.
Para bang may tinataguan, para bang may nagbabantay. Bakit, Nay? Anong kinakatakutan mo? Wala nang nagawa si Amara kundi ang pulutin ang kanyang mga nagkalat na gamit. Wala siyang mapupuntahan. Ang mga kaibigan niya sa serbisyo, takot madamay sa kaso niya. Ang mga kamag-anak, siguradong naunahan na ng tsismis. Naglakad siya sa dilim. Hila-hila ang sirang maleta. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat patak ng ulan ay parang karayom. Narating niya ang dulo ng barangay sa tapat ng isang lumang talyer na puno ng kalawanging piyesa ng sasakyan. Madilim, pero may maliit na bubong sa labas na pwedeng silungan. Pagod na siya. Gusto na niyang sumuko. Naupo siya sa isang gulong na nakatambak, niyakap ang sarili para maibsan ang lamig. Biglang bumukas ang roll-up door ng talyer. Isang nakakasilaw na liwanag ng flashlight ang tumama sa mukha niya. Amoy alak at langis ang sumingaw mula sa lalaking nakatayo sa may pintuan. Gusgusin ang sando, magulo ang buhok at pasuray-suray ang tayo. "Hoy! Sino ka?" Sigaw ng lalaki. Ang boses ay garalgal at matapang. "Anong ginagawa mo dyan? Ginagawa mong tambayan ang talyer ko?" Tinakpan ni Amara ang mata niya gamit ang braso dahil sa silaw. "Nakisilong lang ako. Umaulan." Ibinaba ng lalaki ang flashlight. Sa wakas, naaninag ni Amara ang mukha nito. Pamilyar. Si Miguel, ang dating sundalo na naging lasenggo ng biyen. Ang lalaking laging laman ng usapan ng mga kapitbahay dahil sa pagiging basag ulo at walang direksyon sa buhay. Tinitigan siya ni Miguel mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay hindi bastos, kundi mapanghusga. Para bang nakakita siya ng isang basurang tinapon sa harap ng bahay niya. "Villanueva?" Ngisi ni Miguel. Amoy na amoy ang Red Horse sa bawat hininga. "Yung magiting na sundalo, anong nangyari? Pinalayas ka na rin ba?" Tumalim ang tingin ni Amara. Pilit na tumayo kahit nanginginig ang tuhod. "Wala kang pakialam. Diyan ka na nga." Akmang kukunin na sana ni Amara ang maleta niya, pero tinabig ito ni Miguel gamit ang paa. "Tsk! Umalis ka dyan!" Bulyaw ni Miguel, sabay duro sa madilim na kalsada. "Bien koide ngay! Dosaw choy! Malas ka! Baka mahawa pa ako sa kamalasan mo! Layas!" Natigilan si Amara. Ang salitang malas, iyon din ang tinawag sa kanya ng nanay niya kanina. Akmang isasara na sana ni Miguel ang pinto nang magsalubong ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, sa ilalim ng patak ng ulan at kukurap-kurap na ilaw ng poste, nakita ni Amara ang isang bagay sa mata ng lasenggong ito. Hindi galit, hindi antok, kundi lungkot. Isang malalim at pamilyar na lungkot na tinatago sa likod ng tapang. Pero bago pa siya makapagsalita, bumagsak ang roll-up door sa harap ng mukha niya. Muling naiwan si Amara sa dilim, basang-basa, walang matuluyan. Itinakwil ng ina, itinaboy ng estranghero, at ang tanging kasama niya ay ang tunog ng ulan na tila nakikiramay sa pagkadurog ng kanyang puso. Hindi umalis si Amara. Wala naman siyang ibang mapupuntahan. Naupo siya sa malamig na semento, isinandal ang likod sa kinakalawang na roll-up door ng talyer. Niyakap niya ang kanyang tuhod, pilit na kinukuha ang init mula sa sariling katawan habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak. Sa bawat patak, naalala niya ang mukha ng nanay niya. Ang takot, ang pagtataboy. Ilang oras ang lumipas. Nangangatal na siya sa lamig nang biglang bumukas ulit ang pinto sa likuran niya. Muntik na siyang matumba pa atras. "Anak ng..." bulyaw ni Miguel na may hawak na sigarilyo. Tumingin ito sa baba kay Amara na namumutla na at nanginginig ang mga labi. Bumuntong hininga ng malalim si Miguel, yung tipong galing sa ilalim ng baga. "Ang kulit din ng lahi mo, no? Sabi nang lumayas ka." "Wala akong mapupuntahan."
Halos pabulong na sagot ni Amara. Nangingig ang boses. Napakamot si Miguel sa ulo niya. Tisk, kapag ikaw namatay sa harap ng talyer ko, ako pa ang mananagot sa barangay. Pumasok ka na nga! Tumayo si Amara, pasuray-suray at sumunod sa loob. Ang talyer ay amoy grasa, langis at lumang goma. Magulo. Pero may sistema. Itinuro ni Miguel ang isang maliit na kwarto sa dulo na puno ng mga karton. Diyan ang bodega. May lumang banig dyan. Huwag kang maarte, hindi ito hotel. Sabi ni Miguel nang hindi tumitingin sa kanya. Bukas ng umaga, layas na. Hindi na nakasagot si Amara. Bagsak ang katawan niya sa luma at maalikabok na banig. Sa sobrang pagod, nakatulog siya agad. Ang huling narinig niya ay ang tunog ng pagbubukas ng isa pang bote ng beer sa labas ng tina. Nagising si Amara dahil sa amoy. Hindi amoy ng langis, kundi amoy ng kape, barako, at amoy ng bagong lutong tinapay. Napaupo siya. Masakit ang buong katawan niya. Sumilip ang araw sa maliit na bintana ng bodega. Pagtingin niya sa may pinto, may nakapaglapag sa sahig. Isang supot ng pandesal na umuusok pa at isang tasa ng mainit na kape. Kumunot ang noo ni Amara. Kinuha niya ang tinapay. Gutom na gutom siya. Dahan-dahan siyang lumabas ng bodega. Nakita niya si Miguel sa ilalim ng isang jeep. Puro grasa ang braso. Nagkukumpuni ng makina. Gising na ang senyorita. Sigaw ni Miguel mula sa ilalim ng jeep. Hindi man lang sumisilip. Ubusin mo yan tapos lumayas ka na. Lumapit si Amara. Hawak ang kape. Salamat, matipid niyang sabi. Dumula si Miguel palabas sa ilalim ng jeep gamit ang creeper. Pinunasan niya ang kamay sa isang basahan na kasing itim ng budhi ng mga kurakot. Habang ginagawa niya iyon, napansin ni Amara ang nakabukas na toolbox sa tabi nito. Natigilan si Amara. Muntik na niyang mabitawan ang tasa ng kape. Sa ibabaw ng mga wrench at screwdriver, may isang bagay na kumikinang. Isang lumang Zippo lighter na pilak. Mabilis na dinampot ito ni Amara bago pa makapigil si Miguel. Hoy! Ano ba? Binuksan ni Amara ang ilalim ng lighter. Nanlaki ang mga mata niya. Nakaukit doon ang mga inisyal. JV. Julio Villanueva. Sa tatay ko to. Bulong ni Amara. Ang boses ay puno ng kilabot. Tumingin siya ng masama kay Miguel. Bakit nasa'yo ang lighter ng tatay ko? 10 taon nang nawawala to simula noong mamatay siya. Tumayo si Miguel, biglang naging seryoso ang mukha. Nawala ang pagkalasing, nawala ang pagkakomedyante. Inagaw niya ang lighter. Napulot ko lang yan sa junk shop. Pagsisinungaling niya, pero hindi makatingin ng diretso kay Amara. Sinungaling! Sigaw ni Amara. Sino ka ba talaga? Bakit hindi natapos ni Amara ang sasabihin niya? Dahil may humintong itim na SUV sa tapat ng talyer. Biglang nagbago ang anyo ni Miguel. Mula sa pagiging seryoso, bigla siyang ngumisi ng malapad. Parang asong ulol na nakakita ng buto. Bumaba sa SUV ang 2 lalaking nakabarong. May mga baril na nakasukbit sa tagiliran. Kilala ni Amara ang mga ito. Mga tauhan ni General Calderon. Mabilis na nagtago si Amara sa likod ng isang drum ng langis. Boss Miguel, bati ng isa sa mga tauhan. Ayos na ba ang sasakyan ni Mayor? Oo naman, bossing, sagot ni Miguel, sabay abot ng susi. Kondisyon na yan. Walang tatalo sa gawa ko. Inabutan ng lalaki si Miguel ng isang makapal na sobre. Oh, tip ni General. Salamat sa serbisyo. Sabi niya, tapat ka pa ring aso hanggang ngayon. Tinanggap ni Miguel ang sobre at tumawa ng malakas. Basta pera, walang problema. Pakisabi kay General, salamat. Napakuyom ang kamao ni Amara habang nakasilip. Ang galit ay gumapang sa kanyang dibdib. Si Miguel, ang lalaking nagbigay sa kanya ng kape, ay tauhan pala ng demonyong sumira sa buhay niya. Isa pala itong bayarang aso ni Calderon. Nang umalis na ang SUV, lumabas si Amara sa pinagtataguan niya. Handa na niyang sugurin si Miguel.
Handa na niyang ipamukha rito ang pagiging traidor nito. Pero bago siya makahakbang, umalingaw-ngaw ang boses mula sa radyong nakapatong sa mesa. Breaking news! Isang malagim na aksidente ang naganap kaninang madaling araw sa highway. Patay ang mag-asawang sakay ng motorsiklo na kinilalang sina Lieutenant Elena Cruz at ang kanyang asawa. Nanigas si Amara, Elena, ang best friend niya, ang nag-iisang tao sa kampo na naniwala sa kanya. Himala namang nakaligtas ang kanilang 4 na taong gulang na anak na si Lenlen, patuloy ng reporter. Kasalukuyang nasa kustodiya ng DSWD ang bata. At narito, ka-flash report lang. Nagpahayag ng intensyon si General Renato Calderon na kupkupin ang naulila ng kanyang dating tauhan. Narinig ni Amara ang boses ni Calderon sa radyo, ang boses na puno ng kaplastikan. Ako na ang tatayong ama ng batang si Lenlen. Hindi natin pababayaan ang mga anak ng ating bayani. Bumagsak ang tasa ng kape sa sahig. Basag. Hindi, bulong ni Amara. Ang luha ay mabilis na pumatak. Hindi niya makukuha si Lenlen. Papatayin niya ang bata para patahimikin si Elena. Lumingon siya kay Miguel. Nakatalikod ito, nakayuko, hawak ng mahigpit ang wrench hanggang sa mamuti ang mga kamao nito. Pero wala nang panahon para mag-away. Tumakbo si Amara palabas ng talyer papunta sa ospital. Kailangan niyang unahan si Calderon sa halos liparin ni Amara ang daan papuntang ospital. Wala siyang pakialam kung gusgusin ang suot niya o kung magmukha siyang baliw sa daan. Ang nasa isip lang niya, Lenlen. Pagdating niya sa ospital, nakikita niya agad ang kaguluhan. May mga cameraman, may mga reporter. Nasa gitna si General Calderon. Suot ang kanyang puting polo barong, umaakbay sa isang social worker. Gaya ng sinabi ko, pahayag ni Calderon sa harap ng mga kamera, ang boses ay puno ng pekeng awa. Bilang ama ng bayan, responsibilidad kong alagaan ang mga naulila. Iuuwi ko na si Lenlen ngayon din. Sandali! Isang matinis na sigaw ang nagpatigil sa lahat. Humiwalay ang dagat ng mga tao nang pumasok si Amara. Hingal na hingal, pawisan, pero ang mata ay nag-aapoy. Hindi niyo siya makukuha, madiin na sabi ni Amara. Napatingin si Calderon kay Amara. Ngumiti ito, pero ang mata ay nanlilisik. Captain Villanueva, o dapat ko bang sabihing, Miss Villanueva na lang? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't pinalayas ka na sa serbisyo? Nagbulungan ang mga tao. Naramdaman ni Amara ang init sa mukha niya, ang hiya. Pero nilunok niya iyon. Ako ang ninang ni Lenlen, sabi ni Amara. Inilabas ang isang gusot na papel mula sa bulsa. Kopya ng binyag ni Lenlen na lagi niyang dala. Ayon sa batas, kung walang kamag-anak, ang godparent ang may karapatang maging guardian. Hindi ikaw, General. Nagulat ang social worker. Tiningnan ang papel. Tama po siya, General. Legal guardian po siya kung wala ng iba. Nawala ang nangiti ni Calderon. Lumapit siya kay Amara. Sobrang lapit na naaamoy ni Amara ang mamahalin nitong pabango na humahalo sa amoy ng kasamaan. Amara hija, bulong ni Calderon. Sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Wala kang pera, wala kang bahay, wala kang trabaho. Saan mo dadalhin ang bata? Sa kalsada. Ibigay mo na siya sa akin bago pa may mangyaring masama sa kanya. Gaya ng nangyari kay Elena. Nanlamig si Amara. Banta. Isang direktang banta. Alam niya, si Calderon ang nagpapatay kay Elena. Subukan niyo, ganting bulong ni Amara, nanginginig sa galit. Subukan niyo at magkakamatayan tayo dito. Humarap ulit si Calderon sa media. Nakangiti na parang walang nangyari. Kung yan ang gusto ng ating magiting na sundalo, sige. Ibibigay ko ang kustodiya. Pansamantala. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang buhayin ang bata. Umalis si Calderon, pero ang tingin niya kay Amara ay nagsasabing, hindi pa tayo tapos.
Nakuha ni Amara si Lenlen. Ang batang masayahin noon ay tulala ngayon. Yakap-yakap ang isang lumang teddy bear na puro tahi. Pero ngayon, ang problema, saan sila pupunta? Wala siyang pera pambayad ng hotel. Hindi siya pwedeng umuwi kay Doña Rosa. Napabuntong hininga si Amara. Isa lang ang lugar na alam niya. Isang lugar na ayaw niyang puntahan, pero wala siyang choice. Ang talyer ni Miguel. Pagbalik niya sa talyer, nakasara na ang pinto. Kinatok niya ito ng malakas. Ano na naman? Bungad ni Miguel pagbukas ng pinto. Pero natigilan siya nang makita ang batang karga ni Amara. Miguel, sabi ni Amara, pagod na pagod. Wala na siyang lakas makipag-away. Kahit isang gabi lang, para sa bata. Please. Tinitigan ni Miguel si Lenlen. Ang bata ay nakatingin din sa kanya. Ang mga mata ay namumugto. Bumuntong hininga si Miguel. Mas malalim pa kaysa kaninang umaga. Shhh! Ginawa niyo na talagang orphanage to. Pasok. Sa loob, nilinis ni Miguel ang isang sulok ng bodega. Naglagay siya ng karton para hindi malamigan ang sahig. Kumuha pa siya ng electric fan na maingay pero gumagana. Wala akong gatas, sabi ni Miguel habang nagbubukas ng sardinas. Sardinas lang ang ulam. Ayos lang, sabi ni Amara. Pinapakain niya si Lenlen pero ayaw kumain ng bata. Umiiyak lang ito ng tahimik. Hindi sanay si Amara sa bata. Natataranta siya. Shh! Lenlen, tahan na. Nandito na si Ninang. Pero lalo lang umiyak ang bata. Biglang lumapit si Miguel. Kinuha niya ang lata ng langis at isang maliit na brush. Hoy bata! Tawag ni Miguel. Tumingin si Lenlen. Sinimulan ni Miguel na mag-drawing sa sahig gamit ang langis. Gumuhit siya ng isang nakakatawang mukha. Tapos kumuha siya ng 2 washer at nilagay sa mata niya na parang salamin. Nag-juggling siya ng mga tornilyo. Tumigil sa pag-iyak si Lenlen. Ngumiti ito ng kaunti. Napanganga si Amara. Ang lasenggong basag ulo. Marunong magpatawa ng bata? Nang makatulog na si Lenlen, kumuha si Miguel ng kaunting langis at tahimik na nilagyan ang mga bisagra ng pinto ng bodega. Dahan-dahan niyang sinara bukas ang pinto. Wala nang nangiiik, wala nang tunog. Para hindi magising ang bata kapag lumabas ka para umihi, sabi ni Miguel nang mahuli siyang nakatingin ni Amara. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ayoko lang ng maingay. Tinitigan siya ni Amara. Bakit mo to ginagawa, Miguel? Kanina lang, tumatanggap ka ng pera kay Calderon. Tapos ngayon, hindi sumagot si Miguel. Uminom lang siya ng beer at tumingin sa malayo. Kinaumagahan, naggising si Amara dahil may kumakalabit sa kanya. Si Lenlen, may hawak itong papel, drawing ng bata. Ninang, si Badman, sabi ni Lenlen, tinuturo ang drawing. Tiningnan ni Amara ang drawing. Isang lalaking itim ang suot, nagbibigay ng pera sa isang babae na kamukha ni Doña Rosa. At sa mukha ng lalaki, may guhit na pula. Sino to, Lenlen? Tanong ni Amara, kinabahan. Si Badman na may worm sa mukha, sabi ni Lenlen. Tinuturo ang pisngi niya. Peklat. Biglang may kumalabog sa labas. Crash! Basag ang bintana ng talyer. Isang bato ang tumama sa sahig. May nakabalot na papel. Mabilis na tumakbo si Amara at Miguel. Kinuha ni Miguel ang bato. Binuksan ang papel. Nakasulat sa dugo o pulang pintura. Ibalik mo ang bata o mamatay kayong lahat. Nagkatinginan si Amara at Miguel. Sa unang pagkakataon, hindi sila magkaaway. Pareho silang takot. Pareho silang galit. Alam nila kung nasaan tayo. Bulong ni Miguel. Kinuha niya ang isang mahabang bakal mula sa ilalim ng mesa. Ang mata niya ay nagbago. Hindi na mata ng lasenggo, kundi mata ng isang sundalo. Ilak mo ang pinto, Amara. Utos ni Miguel seryoso. Walang lalabas. Tahimik ang talyer. Pero ang hangin ay mabigat sa tensyon. Nakatingin si Amara sa basag na salamin sa sahig. Tapos kay Lenlen na natutulog ng mahimbing sa loob ng bodega.
Walang kamalay-malay na may gustong pumatay sa kanila. Mabilis na kumilos si Amara. Hinablot niya ang kanyang bag. Aalis na kami, sabi niya. Matigas pero may halong takot. Tama ka, Miguel. Malas ako. Hindi ko pwedeng idamay si Lenlen dito at lalong hindi kita pwedeng idamay. Akmang bubuhati na niya si Lenlen nang harangan siya ni Miguel. Nakapamaywang ito, harang sa pinto ng bodega. At saan kayo pupunta? Sa kalsada? Para gawing target practice ng mga tauhan ni Calderon? Asar na tanong ni Miguel. Wala kang pakialam. Sigaw ni Amara pabalik, pero humina ang boses niya para hindi magising ang bata. Mas mabuti nang nasa labas kami kaysa kasama ang isang taong tumatanggap ng pera sa pumatay sa tatay ko. Natigilan si Miguel. Bumaba ang tingin niya sa kamay niyang may hawak na martilyo. Hindi ko tinanggap ang pera para sa sarili ko, mahinang sabi ni Miguel. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Amara. Yung tingin na walang halong biro. At hindi ko hawak ang lighter ng tatay mo dahil napulot ko lang. Nasa akin yon. Kasi huling inabot yun ni Julio sa akin bago siya nawala. Nanlaki ang mata ni Amara. Nabitawan niya ang bag. Ano? Amara choked out the word, her voice trembling. Kilala mo si Papa? Nandoon ka nung namatay siya? Miguel looked away, his jaw tightening. Sundalo ako noon, Amara. Private first class. Si Sergeant Villanueva ang CO ko. Siya ang nagturo sa akin kung paano maging tao sa gitna ng mga hayop. He walked over to a dusty cabinet, pulled out a bottle of cheap gin but didn't open it. He just gripped it like an anchor. Noong gabing yon, training accident daw. Yan ang sabi sa report. Pero ang totoo, pinapatay siya. Amara felt her knees give way. She sank onto a stack of tires. Sino, Miguel? Sino ang pumatay? Hindi ko alam kung sino ang bumaril. Miguel lied smoothly, though his knuckles turned white on the bottle. Pero alam ko kung sino ang nag-utos. Nakita ko si Calderon na kausap ang mga tirador bago ang operasyon. At nakita ko ang tatay mo. Inaabot sa akin ang lighter na to. Sabi niya, ibigay mo to kay Rosa. Alam na niya ang gagawin. Kay nanay. Amara frowned, confused. Bakit hindi mo binigay? Miguel finally looked at her, eyes haunted. Dahil pagdating ko sa bahay niyo, nandoon na si Calderon. Nakaupo sa sala, umiinom ng kape. Kinakausap ang nanay mo na parang walang nangyari. Kung ibinigay ko yon, baka pati nanay mo, pinatay na rin. Silence stretched between them, heavy and suffocating. Kaya ka nagpapanggap na tauhan ni Calderon? Realization dawned on Amara. Para magmanman? Para mabuhay? Miguel corrected sharply. At para bantayan kayo, kahit sa malayo. Amara looked at this man, scruffy, smelling of grease and alcohol, and saw him for the first time, not as a traitor, but as a survivor, just like her. Kailangan nating pumasok sa opisina ni Calderon. Amara decided, her soldier instincts kicking in. Kung may tinatago si nanay, baka nasa munisipyo ang sagot. Kailangan ko ng files. Delikado? Miguel warned. Wala nang ligtas na lugar, Miguel. Amara countered. Tulungan mo ako. Hindi bilang bayaran, kundi bilang sundalo ni Julio Villanueva. Miguel stared at her for a long moment. Then, a slow, crooked smirk appeared on his face. Sige, Captain. Pero pag nahuli tayo, ikaw ang magpapaliwanag sa pulis. Later that night, under the cover of a thunderstorm, they moved. Miguel knew the back entrances of the municipal hall. He fixed the mayor's cars after all. They slipped into the records office. Amara's heart pounded in her chest as she rummaged through the filing cabinets. Bilisan mo, Miguel whispered, keeping watch by the door. May umiikot na gwardiya. Amara found the folder marked Villanueva. Rosa. Her hands shook as she opened it. She expected to see land titles, maybe bank transfers from Calderon. Instead,
She found medical records. Patient, Rosa Villanueva. Diagnosis, pancreatic cancer, stage 4. Status, terminal. And underneath, receipts. Dozens of them. All paid by Renato Calderon. Chemotherapy, painkillers, private nursing, millions of pesos. Amara gasped, covering her mouth to stifle a sob. Her mother wasn't just afraid. Her mother was dying, and the devil was paying for her life support. Amara, may tao, Miguel hissed. Footsteps echoed in the hallway. Flashlights swept across the frosted glass of the door. Miguel grabbed Amara's arm, pulling her into the cramped space under the mayor's desk. They were pressed together chest to chest. Amara could smell the old oil on his clothes, but also the faint scent of soap. She could feel his heart hammering against her own. For a moment in that dark, tight space, the fear melted into something else. Miguel looked down at her, his eyes intense. He brushed a stray lock of wet hair from her forehead. His touch was rough, calloused, but incredibly gentle. Kilig. It struck Amara out of nowhere, a spark in the darkness. But then Miguel pulled away slightly, pulling out his phone. He typed a quick message, shielding the screen from her. Ping! Outside, a car alarm suddenly went off. May nagnanakaw sa kotse ni Mayor, a guard shouted. The footsteps ran away. Tara na, Miguel whispered, pulling her up. They escaped back to the talyer, drenched and breathless. As Amara dried herself off, her mind was racing. Her mother was dying. That was why she pushed Amara away. She didn't want Amara to know she was beholden to the man who killed her husband. But something else bothered her. Back under the desk. Who did Miguel text to trigger that alarm? And why did he hide the screen? Salamat, Amara said softly as Miguel handed her a towel. Wag kang magpasalamat, Miguel muttered, turning away to hide the guilt in his eyes. Trabaho lang. But as he walked to the back of the shop, Amara saw him pull out his phone again. He dialed a number. Nakaalis na kami. Miguel whispered into the phone. Oh, ligtas siya. Huwag niyo siyang gagalawin. Usapan yan. Amara froze. Who was he talking to? Hindi mapakali si Amara. Ang imahe ng medical record ng kanyang ina ay paulit-ulit na gumuguhit sa isipan niya. Stage 4, terminal. Saan ka pupunta? Tanong ni Miguel nang makita niyang nag-aayos si Amara ng sapatos. Sa bahay. Mabilis na sagot ni Amara. Kailangan ko siyang makausap. Ngayon na Miguel. Baka hindi ko na siya maabutan. Hindi na siya pinigilan ni Miguel. Sa halip, inabutan siya nito ng susi ng isang lumang motor. Gamitin mo to. Susunod ako. May kukunin lang ako. Mabilis na pinatakbo ni Amara ang motor, pabalik sa bahay na kinalakihan niya. Madilim ang paligid. Ang gate na pinagsarahan sa kanya noong nakaraan ay bahagyang nakabukas ngayon. Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang pumasok. Nay? Walang sumagot. Ang sala ay magulo, parang dinaanan ng bagyo. Ang mga litrato sa dingding ay nakatabingi. Umakyat siya sa kwarto ng ina. Ang pinto ay nakauwang. Doon, nakita niya si Doña Rosa. Hindi ito nakatayo ng matikas gaya noong pinalayas siya. Nakaupo ang matanda sa gilid ng kama. Hawak ang tiyan, namimilipit sa sakit. Sa sahig, nagkalat ang mga tableta at may bahid ng dugo sa panyo. Nay! Sigaw ni Amara at dalidaling lumapit. Lumuhod siya sa harap ng ina. Nay! Anong nangyayari? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Iminulat ni Doña Rosa ang kanyang mga mata. Nang hina na ito, ang balat ay maputla at kulubot. Nang makita niya si Amara, imbes na magalit, tumulo ang luha nito. Bakit ka bumalik? Bulong ni Doña Rosa, garalgal ang boses. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sabi ko, umalis ka na. Lumayo ka na. Alam ko na ang sakit niyo, Nay.
Humahagulgol na, sabi ni Amara. Hawak ang kamay ng ina na kasing lamig ng yelo. Nakita ko ang records. Si Calderon. Siya ang nagbabayad ng lahat. Bakit kayo pumayag? Siya ang pumatay kay tatay. Umiling si Doña Rosa. Hinawakan niya ang pisngi ni Amara. Alam ko anak, alam ko. Natigilan si Amara. Alam nyo, noong gabing namatay ang tatay mo, nagsimulang magkwento si Doña Rosa. Bawat salita ay hirap. Pinuntahan ako ni Calderon. Sabi niya, kung gusto kong mabuhay ka, kung gusto kong makatapos ka ng pag-aaral at maging sundalo, kailangan kong tumahimik. Kailangan kong tanggapin ang tulong niya. Kailangan kong maging kaibigan niya. Napahigpit ang hawak ni Amara sa kamay ng ina. 10 taon, Amara. 10 taon kong nilunok ang pride ko. 10 taon akong nakipagplastikan sa demonyo. Tinanggap ko ang pera niya para sa gamot ko, para humaba pa ang buhay ko, para mabantayan kita. Tumulo ang luha ni Amara. Ang akala niyang kahinaan ng ina ay siya palang pinakamatinding sakripisyo. Ang sampal, ang pagpapalayas, lahat yon ay palabas lang para ilayo siya kay Calderon. Kaya kita pinalayas, dagdag ni Doña Rosa. Hinahaplos ang buhok ni Amara. Kasi nalaman kong iimbestigahan mo siya. Papatayin ka niya anak at hindi ko kakayanin na mawala ka rin. Niyakap ni Amara ang ina ng mahigpit. Patawarin niyo ako, Nay. Akala ko kinalimutan niyo na kami. Shhh! Pagpapatahan ni Doña Rosa, kinuha niya ang suklay sa lamisita. Sa huling pagkakataon, dahan-dahan niyang sinuklay ang buhok ng anak gaya ng ginagawa niya noong bata pa ito. Isang simpleng haplos ng pagmamahal na bumura sa lahat ng sakit ng nakaraan. Makinig ka, Amara. Bulong ni Doña Rosa, inilapit ang bibig sa tenga ng anak. Ang boses niya ay seryoso at mabilis. Wala na akong oras. Ang ebidensya, wala sa akin. Naipasa na ni Julio bago siya mawala. Kanino, Nay? Hanapin mo si Father Ignacio, sagot ni Doña Rosa. Siya ang may hawak ng susi. Siya ang huling nakausap ng tatay mo. Father Ignacio, ang pangalan na hindi pamilyar kay Amara. Biglang may naamoy si Amara. Masangsang, matapang, amoy gasolina. Nay, naamoy niyo yon? Tanong ni Amara. Tumayo siya at tumakbo sa bintana. Sa labas, nakita niya ang mga anino ng lalaki na tumatakbo palayo. At sa paligid ng bahay may nakalatag na mga galon. Umalis ka na, Amara! Sigaw ni Doña Rosa. Pilit na tumatayo. Pero huli na ang lahat. Isang mabilis na wahoo siyang narinig nila. At sa isang iglap, ang kurtina sa baba ay nagliyab. Ang apoy ay mabilis na gumapang paakyat sa hagdanan na parang gutom na halimaw. Nasusunog ang bahay, sigaw ni Amara. Binuhat niya ang ina na halos wala ng bigat. Kaya natin tunay, lalabas tayo. Binuksan niya ang pinto ng kwarto pero sinalubong sila ng makapal na usok at naglalagablab na apoy. Ang hagdanan ay wala na. Kinain na ng apoy. Nakulong sila. Napaubo si Doña Rosa, hindi na makahinga. Amara, iwan mo na ako. Tumalon ka na sa bintana. Hindi! Sigaw ni Amara. Ang mata ay puno ng luha at usok. Hindi kita iiwan. Sabay tayong lalabas. Pero habang tinitingnan niya ang paligid, alam ni Amara ang totoo. Walang daanan. Ang apoy ay nasa paligid na nila at ang init ay unti-unting tumutupok sa kanilang pag-asa. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ni Amara, pero nilamon lang ng ugong ng apoy ang boses niya. Ang init ay sobra na, parang niluluto ang balat niya. Hirap na huminga si Doña Rosa sa bisig niya. Dito! Sigaw ni Amara. Hinila ang ina papunta sa bintana. Sinubukan niyang buksan ito pero jammed ang lock. Matigas, kinakalawang. Sa labas, dinig na dinig ang sirena ng bumbero sa malayo. Pero alam niyang hindi sila aabot. Ang kisame sa itaas nila ay nagsisimula ng bumigay.
Amara, bulong ni Doña Rosa, nawawalan na ng malay. Mahal na mahal kita. Huwag kang magpapaalam, Nay. Huwag! Biglang may narinig silang kalabog mula sa bubong. May mabibigat na yabag sa yero. At pagkatapos, basag! Bumagsak ang kisame sa kabilang parte ng kwarto at mula sa usok at tabo, bumaba ang isang figura na nakatali sa lubid. Amara, takpan niyo ang ilong niyo. Si Miguel. Ang mukha nito ay puno ng uling. Ang damit ay may mga sunog, pero ang mata ay determinado. Parang anghel na galing sa impyerno. Miguel! Sigaw ni Amara. Mabilis na kinalagan ni Miguel ang lubid sa katawan niya at itinali ito kay Doña Rosa. Ibababa ko si Nanay. Sigaw ni Miguel, ubo ng ubo. Amara, tulungan mo ako. Dahan-dahan nilang ibinaba si Doña Rosa sa bintana gamit ang lubid. Sa baba, may mga kapitbahay na sumalo sa matanda. Ikaw naman, Amara. Bilis! Utos ni Miguel. Pero bago pa makagalaw si Amara, bumigay ang sahig sa pagitan nila. Ah! Napasigaw si Amara nang mahulog siya, pero mabilis na nahablot ni Miguel ang kamay niya. Nakabitin si Amara sa bingit ng nasusunog na sahig sa second floor. Hawak siya ni Miguel sa isang kamay, habang ang kabilang kamay ni Miguel ay nakakapit sa hamba ng bintana na nagliliyab na rin. Kapit lang! Sigaw ni Miguel. Nangingig ang braso sa bigat. Ang apoy ay dumidila na sa braso niya. Miguel, bitawan mo na ako. Masusunog ka. Sigaw ni Amara nang makita niyang nilalamon na ng apoy ang manggas ng damit ni Miguel. Naamoy niya ang sunog na balat. Hindi! Madiin na sagot ni Miguel. Ang ngipin ay nagngangalit sa sakit. Tumingin siya sa mata ni Amara. Hindi kita bibitawan. Hinding-hindi na. Buong lakas na hinila ni Miguel si Amara paitaas at sa isang huling puwersa, tumalon silang dalawa palabas ng bintana. Bumagsak sila sa damuhan sa likod bahay. Umiikot ang paningin ni Amara. Ang huli niyang nakita bago siya mawalan ng malay ay ang mukha ni Miguel na nasa ibabaw niya. Puro dugo at uling, pero nakangiti ng mapait. Ligtas ka na! Bulong ni Miguel bago ito bumagsak sa tabi niya. Nagising si Amara sa loob ng ambulansya. Ang ingay ng sirena, ang amoy ng gamot. Nay, agad niyang tanong, pilit na bumabangon kahit masakit ang katawan. Nasa kabilang ambulansya po ang nanay niyo, ma'am. Stable na po siya, sabi ng medic. Lumingon si Amara sa tabi niya. Nandoon si Miguel, nakahiga, nakapikit. Ang buong braso nito ay nakabalot ng benda. May oxygen mask sa mukha. Hinawakan ni Amara ang kamay ni Miguel na hindi sunog. Nanginginig ang kamay niya. Salamat, bulong niya. Tumulo ang luha sa kamay ng lalaki. Salamat sa buhay ko. Dahan-dahang iminulat ni Miguel ang mata niya. Pagod na pagod, pero buhay. Bahagya niyang pinisil ang kamay ni Amara. Isang mahinang pisil, pero sapat na para maramdaman ni Amara ang kuryente. Pagdating sa ospital, nagkakagulo sa emergency room. Dinala agad si Doña Rosa sa ICU dahil sa langhap na usok na nagpalala sa kondisyon ng kanyang baga. Si Miguel naman ay dinala sa burn unit. Naiwan si Amara sa hallway, nakaupo, tulala. Ang suot niyang damit ay pira-piraso at amoy usok. Captain Villanueva? Napatingala si Amara. Isang bumbero ang lumapit sa kanya. Hawak ang helmet nito. Ma'am, pasensya na po sa abala. Pero kailangan niyo pong malaman to. Bulong ng bumbero, lumilingon-lingon sa paligid. Ang sunog. Hindi po aksidente. Arson po. May nagbuhos ng gasolina sa paligid ng bahay. At nakapadlock po ang mga exit mula sa labas. Napapikit si Amara. Alam niya. Alam na alam niya. Salamat, sabi niya. Nang umalis ang bumbero, tumayo si Amara para silipin si Miguel. Pero bago siya makapasok sa ward, narinig niya ang boses na nagpakulo ng dugo niya. Kamusta ang ating mga pasyente?
Nagtago si Amara sa likod ng pinto. Nakita niya si General Calderon, naglalakad sa hallway kasama ang 2 bodyguard. Papunta ito sa kwarto ni Doña Rosa. Nagpanggap siyang naglalakad lang at lumapit ng kaunti para marinig ang usapan. Huminto si Calderon sa tapat ng ICU, sumilip sa salamin kung saan nakahiga ang walang malay na si Doña Rosa. Sayang, bulong ni Calderon, pero dinig ni Amara dahil sa tahimik ng hallway. Matibay ka rin pala, Rosa. Akala ko matatapos na ang problema ko ngayong gabi. Lumingon si Calderon sa kanyang bodyguard. Siguraduhin niyong hindi na siya magigising para magsalita. At yung anak niya, hanapin ninyo. Isama niyo na rin yung bata. Nanginig ang buong katawan ni Amara. Gusto niyang sugurin si Calderon. Gusto niyang barilin ito sa mukha. Pero wala siyang baril. At kung gagawin niya yon, papatayin nila si Lenlen. Umatras siya ng dahan-dahan. Biglang lumingon si Calderon sa direksyon niya. Mabilis na pumasok si Amara sa pinakamalapit na kwarto, ang utility room. Sumilip siya sa maliit na bintana ng pinto. Nakita niyang lumapit si Calderon sa pinto ng utility room. Humawak ito sa seradura. Dag. Halos sumabog ang dibdib ni Amara. "Sir," tawag ng bodyguard. Tumawag po si Mayor. Nasa munisipyo na raw ang media. Binitiwan ni Calderon ang seradura. "Sige, tara na." Bago umalis, tumingin ulit si Calderon sa ICU. At narinig ni Amara ang huling bulong nito na parang lason. "Next time hindi lang sunog. Sisiguraduhin kong abo na lang ang matitira." Nang makaalis na sila, lumabas si Amara. Nanginginig, pero buo ang loob. Hindi ligtas dito. Kailangan nilang umalis. Ngayon na. Tumakbo siya pabalik sa kwarto ni Miguel. Ginising niya ito. "Miguel," bulong niya. Niyugyog ang balikat nito. "Gising! Kailangan nating itakas si nanay at si Lenlen. Alam ni Calderon na buhay tayo." Dumilat si Miguel, namimilipit sa sakit. Pero nang makita ang takot sa mata ni Amara, tumango siya. Pinilit niyang bumangon kahit dumudugo ang benda sa braso. "Saan tayo pupunta?" Paos na tanong ni Miguel. "Sa lugar na hindi nila tayo mahahanap," sagot ni Amara. "Saan ang safe house na sinasabi mo?" Tumingin si Miguel sa kanya ng seryoso. "Sa bukid ng lola ko, sa probinsya. Walang signal doon. Walang CCTV. Walang Calderon. 5 oras na biyahe. Madilim. Lubak-lubak ang daan. Sakay sila ng isang lumang ambulansya na hiniram, ninakaw, ni Miguel mula sa talyer ng kaibigan niya. Si Miguel ang nagmamaneho kahit masakit ang braso. Si Amara ang nasa likod kasama si Lenlen at ang nakahigang si Doña Rosa. Nakarating sila sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok bago sumikat ang araw. Ang safe house ay isang lumang bahay kubo na gawa sa bato at kahoy na papaligiran ng maisan at manggahan. "Dito lumaki ang tatay ko," sabi ni Miguel habang inaalalayan si Amara na ibaba si Doña Rosa. "Walang nakakaalam nito maliban sa akin. Dito, tumigil ang oras. Walang internet, walang radyo, walang ingay ng syudad. Sa mga sumunod na araw, naging simple ang buhay nila. Pero sa ilalim ng katahimikan, nandoon ang takot." Si Amara, ang dating matapang na kapitan, ngayon ay naglalaba sa poso at nagluluto gamit ang kahoy. Si Miguel naman, kahit pilay at may sunog, ay nag-iigib ng tubig at nagkukumpuni ng bubong para silang isang pamilya. Isang pamilyang binuo ng tadhana at trahedya. Isang gabi, brownout. Madalas ito sa probinsya. Naghapunan sila sa ilalim ng liwanag ng kandila. Daing, kanin, at kamatis lang ang ulam. Pero para kay Lenlen, fiesta na ito. "Ninang Tito," sabi ni Lenlen, puno ang bibig. "Pwede ba dito na lang tayo forever? Walang badman dito." Nagkatinginan si Amara at Miguel. Ang puso ni Amara ay kumirot. Pagkatapos kumain, kinuha ni Miguel ang lumang gitara na nakasabit sa dingding. Umupo siya sa papag sa labas.
Sa ilalim ng mga bituin, nagsimula siyang tumugtog, isang lumang kundiman. Ang boses ni Miguel ay hindi pang singer, paos at mababa, pero punong-puno ng damdamin. Kahit maputi na ang buhok ko. Si Lenlen ay nakatulog na sa hita ni Amara. Nakikinig lang si Amara. Pinapanood ang bawat galaw ng daliri ni Miguel sa gitara, ang bawat kunot ng noo nito. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Amara ang ibang Miguel, hindi ang lasenggo, hindi ang traidor, kundi isang lalaking pagod na, pero patuloy na lumalaban para sa kanila. Biglang tumigil si Miguel sa pagtugtog. Tumingin siya kay Amara. "Bakit ganyan ka makatingin?" tanong ni Miguel. Medyo nahihiya. "Wala," ngiti ni Amara. "Iniisip ko lang, hindi ka naman pala masamang tao, Miguel Soriano. Masungit lang." Tumawa ng mahina si Miguel. "Ikaw din naman. Hindi ka naman pala robot. Marunong ka palang..." Ngumiti. Nagkatitigan sila. Ang hangin ay huminto. Ang mga kuliglig lang ang naririnig. Dahan-dahang inabot ni Miguel ang kamay ni Amara. Ang palad nitong magaspang ay dumampi sa palad ni Amara na makinis pero puno ng kaluses mula sa baril. "Amara," bulong ni Miguel. "Pagkatapos nito, kapag ligtas na kayo, lalayo na ako. Hindi ako karapat-dapat sa..." "Shhh!" putol ni Amara. Hinawakan niya ang mukha ni Miguel. "Huwag mong sabihin yan. Ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa kami." Palapit na nang palapit ang mukha nila. Kilig moment. Pero biglang humangin ng malakas, namatay ang kandila. "Ang lamig," sabi ni Amara, niyakap ang sarili. Tumayo si Miguel para kumuha ng kumot sa loob. Sandali lang. Habang naghihintay, napansin ni Amara na naiwan ni Miguel ang kanyang damit na pampalit sa bangko. Isang sando na puti. Kinuha ito ni Amara para itupi. Pero nang iangat niya ito, may nalaglag na litrato mula sa bulsa. Pinulot ni Amara. Luma na ang litrato. Black and white. Litrato ito ng isang grupo ng mga sundalo. Ang Black Ops Unit. Ang unit na pumatay sa tatay niya. Nandoon si Calderon sa gitna. At sa tabi niya, isang batang sundalo na nakangiti. Hawak ang isang sniper rifle, si Miguel. At sa likod ng litrato, may nakasulat na dedication. "To my best shooter, Miguel, General Calderon." Nanigas si Amara. Bumalik ang lahat ng pagdududa. Best shooter? Sniper? Sabi ni Miguel, hindi siya marunong bumaril noong gabing yon. Sabi niya, training accident lang ang alam niya. Pero kung siya ang best shooter ni Calderon, ibig sabihin, "Amara, eto na yung kumot na." Lumabas si Miguel nakangiti, pero natigil siya nang makita niya ang hawak ni Amara at ang baril na nakatutok sa kanya ngayon. Ang baril ni Amara. "Huwag kang gagalaw," bulong ni Amara. Ang luha ay tumutulo habang nanginginig ang kamay sa gatilyo. "Sabihin mo sa akin ang totoo, Miguel. Ikaw ba? Ikaw ba ang pumatay sa tatay ko?" "Ibaba mo yan, Amara," mahinang sabi ni Miguel, hindi gumagalaw. Ang mga mata niya ay nakapako sa baril na hawak ng babaeng mahal niya. "Sumagot ka!" Sigaw ni Amara. Pumiyok ang boses. "Ikaw ang best shooter niya. Sniper ka. Sabi mo sa akin nung una, private ka lang na taga-abot ng kape. Nagsinungaling ka." Huminga ng malalim si Miguel. Itinaas niya ang dalawang kamay, senyales ng pagsuko. "Oo, nagsinungaling ako," pag-amin ni Miguel. "Pero hindi sa paraang iniisip mo." "Huwag mo akong lokohin." Kinasa ni Amara ang baril. Click. "Nakita ko sa report noon, single shot to the heart. Isang bala lang, Amara. Ganyan kagaling ang pumatay kay Papa. At ikaw ang nasa litrato." Dahan-dahang hinubad ni Miguel ang kanyang sando. Kahit malamig ang hangin, tumambad kay Amara ang likod ni Miguel. Puno ito ng pilat. Hindi lang sunog mula sa bahay, kundi mga lumang pilat, latay, paso ng sigarilyo, at isang malaking hiwa sa tagiliran. "Tingnan mo, Amara," sabi ni Miguel.
nakatalikod. Ang mga pilat na yan, galing kay Calderon. Napatitig si Amara. Noong gabing yon, simula ni Miguel, ang boses ay parang binibiyak. Inutusan niya ako. Take the shot, sabi niya. Nakatutok ang baril ko sa puso ng tatay mo. Kitang-kita ko siya sa scope. Nakatingin siya sa direksyon ko. Alam niyang nandoon ako. Napahigpit ang hawak ni Amara sa baril. Pero hindi ko kinalabit ang gatilyo, Amara. Humarap si Miguel. May luha na sa mga mata. Ibinaba ko ang baril, sabi ko. Hindi ko kaya, sir. Mabuting tao si Sergeant Villanueva. Lumapit si Miguel ng dahan-dahan kahit nakatutok pa rin ang baril sa dibdib niya. Dahil sa pagsuway ko, kinuha ni Calderon ang baril mula sa akin. Siya mismo ang bumaril sa tatay mo gamit ang baril ko. Nang hina ang tuhod ni Amara. Pagkatapos nun, patuloy ni Miguel, tinuturo ang mga peklat sa katawan. Dinala nila ako sa safe house. Pinahirapan ako ng 3 araw. Insubordination daw. Traitor. Gusto nila akong patayin, pero mas gusto ni Calderon na magdusa ako. Tinanggalan ako ng ranggo, sinira ang pangalan ko, at ginawa akong aso niya para habang buhay kong maalala na dugo ng tatay mo ang nasa kamay ko. Bumagsak ang baril mula sa kamay ni Amara. Napaluhod siya sa damuhan, humahagulgol. Ang bigat ng katotohanan ay dumadagan sa kanya. Si Miguel ay biktima rin. 10 taon itong nagdala ng krus na hindi naman sa kanya. Patawarin mo ako, Amara. Lumuhod din si Miguel sa harap niya, umiiyak. Patawarin mo ako kung naging duwag ako. Kung sana nilabanan ko siya noon. Hindi. Iling ni Amara, hinawakan ang mukha ni Miguel na basang-basa ng luha. Hindi ka duwag. Binuhay mo kami ni nanay. Ikaw ang nagligtas sa akin, noon at ngayon. Niyakap ni Amara si Miguel ng mahigpit, yung yakap na naghihilom. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ni Miguel, ang paglabas ng 10 taong sakit at takot. Sa ilalim ng buwan, sa gitna ng bukid, naghalikan sila. Hindi ito halik ng pagnanasa, kundi halik ng pagpapatawad. Mapait, maalat dahil sa luha, pero totoo. Kring! Biglang tumunog ang cellphone ni Miguel na nakapatong sa bangko. Napahinto sila. Kinuha ni Miguel ang phone. Unknown number. Sinagot niya ito at ni-loudspeaker. Hello, Miguel. Boses ni Calderon. Malamig. Nakakakilabot. Nanlaki ang mata ni Amara. Ang galing mong magtago, sabi ni Calderon. Pero nakalimutan mo yata. Ang bawat aso ay may GPS chip. Yung relo na niregalo ko sa'yo nung birthday mo, suot mo pa rin ba? Napatingin si Miguel sa lumang G-Shock sa pulso niya. Ang relong bigay ni Calderon noon, pang nasa serbisyo siya. Hindi niya ito tinatanggal bilang paalala ng kanyang pagkakautang. Mabilis na hinubad ni Miguel ang relo at ibinato sa malayo. Huli na! Tawa ni Calderon sa kabilang linya. Parating na sila. Takbo. Tuot. 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 Sa di kalayuan, nakita nila ang mga ilaw ng sasakyan na paparating, bumabagtas sa madilim na daan ng bukid. Gisingin mo si Nanay at Lenlen, sigaw ni Miguel habang kinukuha ang baril ni Amara sa damuhan. Aalis na tayo. Sakay! Dalian niyo? Sigaw ni Miguel habang pinapainit ang makina ng lumang ambulansya. Binuhat ni Amara si Lenlen, nayak ng iyak dahil sa gulat. Si Doña Rosa, kahit mahina pa, ay pilit na sumasakay sa likod. Nang makaalis ang ambulansya, sumabog ang kubo sa likuran nila. Boom! Isang rocket-propelled grenade ang tumama dito. Kung na-late sila ng ilang segundo, abo na sana sila. Saan tayo pupunta? Tanong ni Amara. Hawak ang manibela, habang si Miguel ay nakadungaw sa bintana, namamaril pabalik sa mga humahabol na SUV. Sa bayan! Sigaw ni Miguel. Pista ngayon ng San Isidro. Mas maraming tao. Mas mahirap nila tayong patayin ng hayagan. Mabilis na pinatakbo ni Amara ang sasakyan pababa ng bundok. Ang mga bala ay tumatama sa likod ng ambulansya.
Ting! 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 Nang marating nila ang bayan proper, ibang mundo ang sumalubong sa kanila. Maingay, makulay, puno ng banderitas. Ang kalsada ay siksikan sa mga tao, mga higantes, at mga banda ng musiko. Pert! Pumkang! Bumaba na tayo dito, utos ni Miguel. Iwan na natin ang sasakyan. Hahalo tayo sa crowd. Bumaba sila. Pinagsuot ni Miguel ng sombrero si Doña Rosa at tinakpan ng panyo ang mukha ni Amara. Si Lenlen ay binuhat niya. Nakisiksik sila sa dagat ng mga tao. Ang saya ng musika ay kabaligtaran ng takot na nararamdaman nila. Bawat mukha na makasalubong nila ay pwedeng kalaban. Dito tayo, bulong ni Miguel. Hinila sila papasok sa isang eskinita na puno ng usok ng inihaw. Biglang may humablot sa braso ni Amara. Sasapakin na sana niya, pero nakita niyang isang matandang nakamaskara ng Morion, maskara ng sundalo Romano, ang humawak sa kanya. May inaabot itong kapirasong papel na gusot. Simbahan, hating gabi, hanapin ang bulag. Bulong ng nakamaskara, bago ito nawala sa gitna ng sayawan. Binasa ni Amara ang papel, sulat kamay ng tatay niya. Find the blind priest. Miguel, tawag ni Amara. Alam ko na kung nasaan si Father Ignacio, pero paglingon niya, wala si Miguel at wala rin si Len Olen. Miguel? Len. Ang tanging kasama niya ay si Doña Rosa na nakasandal sa pader, hingal na hingal. Amara, turo ni Doña Rosa sa gitna ng plaza. Sa entablado kung saan nagaganap ang beauty pageant, nakita niya si General Calderon. Nakatayo, hawak ang mikropono, bumabati sa mga tao. At sa tabi niya, hawak ng mga bodyguard, ay si Lenlen, umiiyak. Mga kababayan! Sigaw ni Calderon sa mic, nakangiti ng demonyo. May napulot kaming batang nawawala. Kung sino man ang magulang o guardian nito, umakyat na dito sa entablado. Bibilang ako ng 10. Nawala ang kulay sa mukha ni Amara. Ginamit ni Calderon ang buong bayan bilang hostage. Kung hindi siya lalabas, ipapahiya o sasaktan nito si Lenlen sa harap ng libu-libong tao. Nasaan si Miguel? Bulong ni Amara sa sarili, lumilingon-lingon. Nakita niya sa gilid ng stage, sa dilim. May aninong gumagalaw. Si Miguel, gumagapang papunta sa ilalim ng entablado, may hawak na patalim. Nagkatinginan sila ni Miguel mula sa malayo. Sumenya si Miguel. Ako na ang bahala sa bata. Kunin mo ang ebidensya. Umiling si Amara. Hindi kita iiwan. Pero sumenyas ulit si Miguel mas madiin. Go! 10, 9, 8. Bilang ni Calderon. Wala siyang choice. Kailangan niyang makuha ang ebidensya kay Father Ignacio para matapos na ito minsan at magpakailanman. Nay, dito lang kayo. Bilin ni Amara kay Doña Rosa. Itinago ito sa likod ng mga drum ng basura. Babalik ako. Tumakbo si Amara papunta sa lumang simbahan sa dulo ng bayan, habang ang boses ni Calderon ay umaalingaw-ngaw sa speaker. 5, 4. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat segundo ay parang oras. Patawad, Miguel. Patawad, Lenlen. Kumapit lang kayo. 3. Narinig ni Amara ang boses ni Calderon mula sa malayo. Ang bawat bilang ay parang martilyo na pumupukpok sa dibdib niya. 2. Tumakbo siya ng mas mabilis. Ang mga ilaw ng perya ay nagiging mga guhit na lang sa kanyang paningin. Ang mga sigawan ng tao ay parang ugong na lang. Sa ilalim ng entablado, gumagapang si Miguel. Amoy na amoy niya ang alikabok at nabubulok na kahoy. Nakita niya ang binti ng bodyguard na pinakamalapit kay Lenlen. Handa na siyang humablot. 1. Bago pa makakilos si Miguel, isang paa ang biglang tumapak sa kamay niya. Malakas. Napasigaw siya sa sakit. Pagtingala niya, 2 lalaki ang nakatayo sa dilim, nakatutok ang baril sa kanya. Sabi ni General,
Dito ka raw dadaan, ngisi ng isa. Isang malakas na hampas ng baril sa ulo ang nagpadilim sa paningin ni Miguel sa plaza. Natapos ang bilangan. Walang amara na umakyat sa stage. Ngumiti si Calderon. Mukhang walang may-ari ang batang ito. Huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Aampunin ko siya. Mabuhay. Nagpalakpakan ang mga taong walang alam. Mabilis na ibinaba ng mga bodyguard si Lelen mula sa stage at isinakay sa isang itim na van. Nakarating si Amara sa eskinita kung saan niya iniwan ang ina. Nanginginig. Huli na ba ang lahat? Nakita niya si Doña Rosa, nakasandal sa pader, umiiyak ng tahimik. Niyakap niya ito. Nay, nakuha nila si Lenlen at si Miguel. Hindi ko na siya makita. Sa gitna ng pagod at sakit, pilit na umupo ng tuwid si Doña Rosa. Kinuha niya ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang luma at nangingitim na rosaryo. Inilagay niya ito sa kamay ni Amara. Makinig ka, sabi ni Doña Rosa. Ang boses ay mahina pero matatag. Ang tatay mo, laging sinasabi niyan. Kapag wala ng pag-asa, kumapit ka lang sa pananampalataya. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Tiningnan ni Amara ang rosaryo. Malamig, mabigat. Pero wala na akong lakas, Nay. Bulong ni Amara. Meron. Giit ni Doña Rosa, hinawakan ng mahigpit ang kamay ng anak. Ikaw ang anak ni Julio Villanueva. Ikaw si Captain Amara Villanueva. Ang lakas mo, nasa puso mo, at nasa dugo mo. Maniwala ka sa sarili mo, anak. Dahil ako, kahit kailan, hindi ako tumigil maniwala sa'yo. Brrrst, brrrst. Nag-vibrate ang cellphone ni Amara na nasa bulsa niya. Unknown number. Kinabahan siya. Sinagot niya. Hello, Amara. Boses ni Calderon. Kalmado. Nakakakilabot. Nasaan sila? Sigaw ni Amara. Nasa mabuting kalagayan. Sa ngayon, sagot ni Calderon, nasa akin ang bata at ang aso mong si Miguel. Gusto mo ba silang makitang buhay? Anong kailangan mo? Simple lang ang deal, Hija. Alam kong nakuha mo na ang ebidensya mula sa matanda mong ina. Ang susi na sinasabi ni Father Ignacio. Ibigay mo sa akin. Isang exchange. Ang ebidensya para sa dalawang buhay. Hindi makahinga si Amara. Wala siyang ebidensya. Papel lang na may pangalan ang hawak niya. Saan? Tanong ni Amara. Pilit na pinatatag ang boses. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lumang simbahan sa dulo ng bayan yan. Mag-isa kang pumunta. Ngayon na. Isang maling galaw, Amara. At ipapadala ko sa iyo ang mga daliri nila isa-isa. Click. Pinatay ni Calderon ang tawag. Tumingin si Amara sa ina. Ang muka ay puno ng desperasyon. Nay, wala akong ebidensya. Meron, sagot ni Doña Rosa. Tumuturo sa rosaryo. Ang pananampalataya mo. Pumunta ka na, anak. Iligtas mo sila. Tumayo si Amara. Wala siyang baril. Wala siyang plano. Ang tanging dala niya ay ang rosaryo sa kamay niya at ang determinasyon na mababaliw na sa galit. Naglakad siya papunta sa lumang simbahan. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa libingan. Madilim ang simbahan. Ang amoy ay pinaghalong kandila, alikabok at nabubulok na kahoy. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa mga basag na bintana. Nandito na ako, sigaw ni Amara. Walang sumagot. Naglakad siya papasok. Sa isang sulok, nakita niya si Lenlen. Nakaupo sa sahig, umiiyak. Yakap ang teddy bear niya. Nina. Akmang tatakbuhin ni Amara ang bata nang may marinig siyang umuungol. Sa gitna ng simbahan, sa ilalim ng krus, may nakatali sa isang haligi. Duguan. Basag ang mukha. Halos hindi na makilala. Si Miguel. Miguel! Sigaw ni Amara. Iminulat ni Miguel ang isang mata. Amara! Trap!
to. Ang sweet naman. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa anino ng altar. Lumabas si General Calderon, pumapalakpak ng dahan-dahan. Ang ganda ng reunion nyo. Sa likod niya, lumabas ang 10 armadong lalaki. Napapaligiran na si Amara. Nasaan ang ebidensya, Amara? Tanong ni Calderon. Ngumingiti. Oras na para mamili. Sino ang gusto mong unahin kong patayin? Ang bata o ang traidor mong mangingibig? Mamili ka, Amara. Ang boses ni Calderon ay parang ahas na gumagapang sa sahig ng simbahan. Ang batang walang muwang o ang lalaking nagsinungaling sa'yo? Napatingin si Amara kay Lenlen na humihikbi sa sulok. Tapos kay Miguel na pilit na inaangat ang ulo. Duguan. Pero ang mga mata ay nagsasabing, "Huwag, Amara. Huwag kang susuko." Wala siyang magawa. Wala siyang laban. Isang hakbang, 2 hakbang. Lumakad si Amara palapit kay Calderon. Itinaas niya ang 2 kamay. "Ako na lang." Bulong ni Amara. Ang luha ay tuluyan ng bumagsak. "Patayin mo na ako, pero pakawalan mo sila." Tumawa si Calderon. Isang tawang nakakakilabot. "Ang sentimental mo talagang tanga, Villanueva. Sige, kung yan ang gusto mo." Tok, tok, tok. Isang tunog ang pumutol sa lahat. Isang tunog ng bakal na tumatama sa baldosa. Mabagal, ritmiko. Napatigil ang lahat. Maging ang mga tauhan ni Calderon ay lumingon sa madilim na pasukan ng simbahan. Tok, tok, tok. Mula sa dilim, isang anino ang lumabas. Isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na sutana. Pero ang tindig ay hindi kuba. Matikas, parang sundalo. May hawak itong tungkod na bakal at ang mga mata nito ay nakapikit. Puti, walang paningin, bulag. "Sino ka?" Sigaw ni Calderon, naiinis dahil nasira ang sandali niya. "Umalis ka dito, matanda." Hindi natinag ang lalaki. Itinukod niya ang tungkod sa sahig. "General Renato Calderon," sabi ng lalaki. Ang boses ay kalmado, pero malalim. Umaalingaw-ngaw sa buong simbahan. Ang kasalanan, kahit gaano mo itago sa dilim, ay laging hahanapin ng liwanag. Nanlaki ang mata ni Amara. "Father Ignacio." Ngumiti ng bahagya ang bulag na pari. "Masaya akong makilala ka sa wakas, Amara." Ang anak ni Julio. Napakunot ang noo ni Calderon. "Anong pinagsasabi mo? Anong ebidensya? Wala akong pakialam sa bulag na pari." "Diyan ka nagkakamali, General," sabi ni Father Ignacio. "Dahil ang ebidensya, hindi isang papel na pwedeng sunugin, hindi isang USB na pwedeng basagin." Itinuro ni Father Ignacio ang sarili niyang sentido. "Ang ebidensya ay nasa isip ko." "Ano?" "Ako si Sergeant Ignacio Reyes, dating kasama ni Julio sa serbisyo, at ako ang huling tao na nakausap niya bago siya mamatay." Nanlamig ang buong katawan ni Calderon. "Sinabi sa akin ni Julio ang lahat," patuloy ni Ignacio. "Ang tungkol sa smuggling, ang tungkol sa mga pinapatay mong testigo, at sinabi niya sa akin kung saan mo inilibing ang mga bangkay nila, sa ilay-ilalim mismo ng bagong tayong munisipyo na ipinagmamalaki mo." Napaatras si Calderon. "Sinungaling, walang maniniwala sa'yo. Isa ka lang inutil na bulag." "Baka nga," sabi ni Ignacio. "Pero ang mga alaala ko, General, mas malinaw pa sa paningin mo." Sa isang iglap, nagkaroon ng pag-asa si Amara. Hindi sila talo. Lumingon si Father Ignacio sa direksyon ni Amara. Para bang nakikita siya nito. "Ang tatay mo, sinabi niyang huwag kang susuko," sabi ni Ignacio. Ang boses ay puno ng init. "Alam niyang lalaki kang matapang at may paninindigan. Sobrang proud siya sa'yo, Amara." Ang mga salitang iyon, parang gasolina na bumuhay sa apoy sa puso ni Amara. Hindi na siya takot, galit na siya. Nakita ni Calderon ang pagbabago sa mukha ni Amara. Alam niyang
Nawala na ang alas niya. Kung mabubuhay si Ignacio para magsalita, tapos na siya. Hayop! Sigaw ni Calderon, nawala na sa sarili. Itinaas niya ang kanyang baril. Hindi kay Amara, hindi kay Miguel, kundi kay Father Ignacio. Kung hindi kita mapapatahimik, umalingaw-ngaw ang boses ni Calderon. Kung ganoon, lahat kayo dito, magiging abo. Lumingon siya sa kanyang mga tauhan. Buhusan niyo ng gasolina ang buong simbahan. Utos niya, ang mata ay nagliliyab sa galit. Sunugin niyo, walang ititirang buhay, walang testigo, walang saksi. Nagsimulang magbuhos ng gasolina ang mga tauhan ni Calderon. Ang amoy ng kamatayan ay muling kumalat sa hangin. Pero sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Amara. Ang galit at pag-asa ay naghalo sa kanyang sistema. Miguel, sigaw niya. Naintindihan agad ni Miguel. Gamit ang natitirang lakas, ibinagsak niya ang sarili, kasama ang haliging kinatatalian niya. Ang kahoy ay nabuwal at tumama sa 2 tauhan ni Calderon na natumba. Kasabay noon, kumilos si Amara. Mabilis, tumpak, parang isang anino. Hinablot niya ang isang mahabang kandila mula sa altar. Sinindihan ito sa natitirang apoy at itinapon sa basang sahig na puno ng gasolina. Fwoosh! Isang pader ng apoy ang biglang humati sa simbahan. Ang mga tauhan ni Calderon ay napaatras. Kunin mo sila! Sigaw ni Amara kay Father Ignacio. Naintindihan ng bulag na pari. Mabilis niyang kinalagan si Miguel at binuhat si Lenlen. Sa likod ng altar, may secret passage ang mga praile noon. Sigaw ni Ignacio. Naiwan si Amara sa gitna. Kaharap si Calderon at ang natitirang 8 tauhan nito. Isang babae laban sa 9 na armadong lalaki. Ang tapang mo pa rin, Villanueva! Sigaw ni Calderon mula sa kabilang panig ng apoy. Barilin niyo siya! Nagpaputok ang mga tauhan. Pero si Amara, gamit ang training niya, ay gumulong sa likod ng mga lumang upuan ng simbahan. Pews. Ang mga bala ay tumama sa kahoy. Nakita ni Amara ang isang bakal na panungkit ng kandila. Hinablot niya ito. Isa-isang lumapit ang mga tauhan. Iniisip na madali lang siyang mahuhuli. Nagkamali sila. Sumugod ang una. Sinalubong ito ni Amara ng sipa sa tuhod. Nang matumba, pinalo niya ito sa ulo gamit ang bakal. Tulog. Ang pangalawa, sinubukan siyang saksakin. Inilagan ni Amara, hinawakan ang braso nito at ipinalupot sa leeg ng kasama nito. 2, 3, 4. Para siyang isang mananayaw sa gitna ng apoy. Bawat galaw ay may layunin. Hindi na siya sundalo na sumusunod sa utos. Isa siyang ina, isang anak, isang babaeng ipinaglalaban ang buhay ng mga mahal niya. Nang matumba ang ika-7 tauhan, natira na lang si Calderon at ang kanyang pinagkakatiwalaang bodyguard. Ako na ang bahala dito, sir. Sigaw ng bodyguard at sumugod kay Amara. Nagpang-abot sila. Suntukan. Sipaan. Mas malaki ang lalaki, pero mas mabilis si Amara. Sa huli, naisipan ni Amara ang baril mula sa kamay ng bodyguard. Gumulong ito sa sahig, malapit sa paanan ni Calderon. Habang abala si Amara sa bodyguard, pinulot ni Calderon ang baril. Itinutok niya ito kay Amara. Tapos ka na! Ngisi ni Calderon. Pero bago niya makalablit ang gatilyo, isang anino ang sumulpot mula sa likod niya. Pak! Hinampas ni Miguel ng isang malaking piraso ng kahoy ang likod ng ulo ni Calderon. Bumagsak ang general, walang malay. Nakatayo si Miguel, pasuray-suray, pero nakangiti. Hindi ko pwedeng palampasin ang party. Nakangiti na sana si Amara, pero nakita niya ang bodyguard na bumabangon, may hawak na patalim. Patakbong sasaksakin si Miguel sa likod. Miguel, likod mo. Huli na. Pero bago pa dumapo ang patalim, isang tungkod na bakal ang humarang dito. Si Father Ignacio. Ang kasamaan, sabi ng bulag na pari, habang binabali ang braso ng bodyguard, ay hindi mananalo sa bahay ng Diyos.
Dumating ang mga pulis at bumbero. Naapula ang apoy. Inaresto ang mga tauhan ni Calderon. Nakalabas sila. Buhay. Nakaupo si Amara sa hagdan ng simbahan. Katabi si Miguel. Si Lenlen ay mahimbing na natutulog sa kandungan ni Father Ignacio. Tapos na, bulong ni Amara, nakatingin sa mga bituin. Oo, sagot ni Miguel, hinawakan ang kamay niya. Tapos na. Pero sa di kalayuan, sa loob ng police car dahan-dahang iminulat ni General Calderon ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang baril na naiwan ng isang pulis sa upuan sa tabi niya. Dahan-dahan niyang inabot ito. Sa labas, tumayo si Amara. Nakatalikod siya sa police car, nakaharap kay Miguel. Miguel, tungkol sa atin. Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Nanlaki ang mata ni Amara, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa lalaking nasa harap niya, na biglang bumagsak sa mga braso niya, may butas sa dibdib, at dugo na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Miguel, nagkaroon ng pangalawang putok, pero bago pa tumama, isang katawan ang humarang sa harap ni Amara. Si Doña Rosa. Dumating pala ito kasunod ng mga pulis. Nay! Bumagsak ang 2 taong pinakamamahal ni Amara sa lupa. At ang huli niyang nakita, bago magdilim ang kanyang paningin, ay ang nakangising mukha ni Calderon. Bago ito binaril ng mga pulis sa propa. 1 taon. 1 taon na ang lumipas. Ang bayan ay payapa na. Ang pangalan ni General Calderon ay naging isang sumpa, isang babala sa mga susunod na magnanais umabuso sa kapangyarihan. Nahukay ang mga bangkay sa ilalim ng munisipyo. Salamat sa testimonya ni Father Ignacio. Naging bayani si Sergeant Julio Villanueva sa mata ng lahat. Nakamit ang hustisya. Pero para kay Amara, ang hustisya ay may kasamang lumbay. Nakaligtas si Miguel. Isang himala. Sabi ng mga doktor. Ang bala ay dumaan malapit sa puso niya, pero hindi ito tinamaan. Ilang buwan siyang nasa ospital, sumailalim sa maraming operasyon. Ngayon, naglalakad na siya, pero may pilat sa dibdib at isang bahagyang hirap sa paghinga. Pero si Doña Rosa, hindi pinalad. Sa huling hininga nito sa ospital, hinawakan niya ang kamay ni Amara. Patawarin mo ako, anak, sa lahat ng taon na hinayaan kitang mag-isa. Pinapatawad ko kayo, Nay. Humagulgol si Amara. At patawarin niyo rin po ako. Ngumiti si Doña Rosa. Wala kang kasalanan. Mahal na mahal kita. Iyon ang huli niyang sinabi. Ngayon, nakatayo si Amara sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Magkatabi na sila. Payapa na. Hi, Naitay! Bulong ni Amara. Nilapag ang isang bungkos ng puting bulaklak. Maayos na po ang lahat. Si Lenlen, nasa DSWD na ulit. Pero dinadalaw ko linggo-linggo. Si Father Ignacio, bumalik na sa seminaryo. At si Miguel, napahinto siya. Hindi na sila nag-uusap ni Miguel simula nang lumabas ito ng ospital. Sinubukan niyang dalawin, pero laging may dahilan ang lalaki. Busy, masama ang pakiramdam. Alam ni Amara ang totoo. Umiiwas ito. Ang araw ng libing ni Doña Rosa, ang huling beses na nakita niya ito. Pagkatapos ng seremonya, nag-abot ito ng isang sobre. Umalis ka na, Amara. Sabi ni Miguel noon, hindi makatingin sa kanya. Plane ticket yan papuntang Canada. May kamag-anak ako doon. Mag-umpisa ka ulit. Malayo dito. Malayo sa akin. Bakit, Miguel? Akala ko ba? Tingnan mo kung anong nangyari. Pait na sabi ni Miguel. Tinuro ang pilat sa dibdib niya. Lahat ng lumalapit sa akin namamatay o nasasaktan. Malas ako, Amara. Gaya ng sabi ko sa'yo noong una. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Pagkasabi noon, tinalikuran siya ni Miguel at hindi na lumingon pa. Hindi ginamit ni Amara ang tiket. Isang araw, nabalitaan na lang niya na ipinagbili na ni Miguel ang talyer at umalis na ng bayan. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Sana kung nasaan ka man, Miguel, bulong ni Amara sa hangin.
habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa sementeryo. Sana masaya ka. Umuwi si Amara sa bahay nila na ipinarenovate na. Tahimik, malamig, masyadong malaki para sa isang tao. Napansin niya ang isang kahon sa may pintuan, luma at maalikabok, galing sa talyer ni Miguel. Pinadala ng bagong may-ari. Binuksan niya ito. Puro gamit ni Miguel, mga lumang damit, mga libro, at ang gitara. Sa ilalim ng lahat, may isang maliit na notebook. Ang journal ni Miguel. Nanginginig ang kamay ni Amara habang binubuklat ito. Puno ito ng mga drawing ng mukha niya, habang natutulog, habang kumakain, habang nakasimangot. At sa huling pahina, may nakasulat. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang sugal. Sa kwento natin, Amara, pareho tayong natalo. Pero kung bibigyan ulit ako ng pagkakataon, tataya pa rin ako sa'yo. Kahit alam kong sa huli, masasaktan lang ako. Dahil ang isang saglit na makasama ka ay sapat na para sa buong buhay ko. Niyakap ni Amara ang journal at umiyak. Umiyak para sa nawalang pagkakataon, para sa pag-ibig na nasayang, para sa kalungkutan na bumabalot sa tagumpay na kanilang nakamit. Lumipas ang isa pang taon. Ang bayan ay naghahanda na naman para sa pista. Pero para kay Amara, iba na ang pakiramdam. Ang dating ingay ay katahimikan. Ang dating kulay ay abo. Hindi na siya si Captain Villanueva. Isa na lang siyang simpleng Amara. Ang namamahala sa maliit na library na ipinatayo niya sa gitna ng bayan bilang alaala sa kanyang mga magulang. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro, may pumasok na bata. "Miss Amara, may nagpapabigay po," sabi ng bata. Inabot ang isang supot ng pandesal na mainit pa. "Kanino galing, Totoy?" tanong ni Amara. "Sa bagong talyer po sa dulo ng kalsada, yung bagong mekaniko po." Sabi niya, "Paborito niyo raw po to." Kumunot ang noo ni Amara. Isang bagong mekaniko? Sa dating pwesto ng talyer ni Miguel? Isinara niya ang library at naglakad papunta doon. Ang talyer ay mas malinis na ngayon. Bagong pinta. Maayos ang mga gamit. May isang lalaking nakatalikod, nakayuko sa makina ng isang jeep. Ang pamilyar na postura. Ang gusgusing sando. "Excuse me," sabi ni Amara. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Ang mga mata niya ay pagod. Pero nandoon pa rin ang kislap na kilala ni Amara. Medyo pumayat ito, pero ang nangiti, ang pamilyar na ngiting mapait. "Amara," bati ni Miguel. Hindi makapagsalita si Amara. Ang dami niyang gustong itanong. Saan ka galing? Bakit ka bumalik? Bakit hindi ka nagparamdam? Pero walang lumabas sa bibig niya. Nag-ikot-ikot lang, sabi ni Miguel, na parang nababasa ang isip niya. Sinubukan kong mag-umpisa ulit sa ibang lugar, pero parang may kulang. Lumapit si Amara. "Bakit ka bumalik?" "Dahil dito," sagot ni Miguel. Itinuro ang dibdib niya sa tapat ng pilat. "Kahit anong layo ng marating ko, dito pa rin ako dinadala pabalik. Sa'yo." "Akala ko ba malas ka?" sabi ni Amara, may bahid ng sakit sa boses. "Malas nga siguro ako," ngiti ni Miguel. "Pero mas malas pala ako kapag wala ka." Tinitigan nila ang isa't isa. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, ang lahat ng pangungulila ng 2 taon ay naglaho sa isang tingin. "Sinubukan kong kalimutan ka, Amara. Prinoprotektahan lang kita," dagdag ni Miguel. "Hindi ko kailangan ng proteksyon mo, Miguel," sagot ni Amara. Lumapit pa. "Ang kailangan ko ay ikaw." Hindi na nila kailangan ng salita. Sa gitna ng amoy ng langis at grasa, sa lugar kung saan nagsimula ang kanilang magulong kwento, nagyakap sila. Isang yakap na mahigpit, puno ng pangako na hindi na sila bibitaw. "Welcome home, Miguel," bulong ni Amara. "Umuwi na ako, Amara," sagot ni Miguel. "Nasa bahay na ako." Hindi na mahalaga kung ano ang mangyayari bukas. Ang mahalaga, magkasama na sila ngayon.
At sa pagkakataong ito, wala nang hahadlang sa kanila. Sa di kalayuan, isang masayang bata na may hawak na teddy bear ang nakangiting nanonood mula sa bintana ng DSWD Center. Si Lenlen, ang pag-ibig, gaya ng isang sirang makina, ay pwedeng kumpunihin. Kailangan lang ng tamang piyesa, pasensya, at 2 taong handang subukan ulit. Araw ng Pasko. Ang buong bayan ay abala. Ang mga parol ay kumukutitap sa bawat bintana, at ang simoy ng hangin ay may dalang lamig at awit ng mga namamasko. Sa maliit na bahay na dating puno ng takot, ngayon ay puno na ng amoy ng bibingka at puto-bumbong. Nakatayo si Amara sa harap ng salamin, hinahaplos ang kanyang bilugang tiyan. 5 buwan. Isang bagong buhay ang nasa sinapupunan niya. Mula sa likod, isang pares ng magaspang pero maalagang kamay ang yumakap sa kanya. Si Miguel. Ipinatong nito ang baba sa balikat ni Amara, habang ang mga kamay ay nakahawak din sa tiyan nito. Ready na ba ang mga reyna ko? Bulong ni Miguel, hinalikan ang pisngi ni Amara. Hindi pa, tawa ni Amara. Hindi pa namin alam kung reyna o hari. Kahit ano pa siya, basta kamukha mo, panalo na ako sa buhay, sagot ni Miguel. Sa sala, isang masayang bata na 9 gulang na ngayon ang nag-aayos ng mga regalo sa ilalim ng Christmas tree. Si Lenlen, legal na nilang inampon ni Miguel. Mami Amara, Daddy Miguel, tara na po, magsisimula na ang Misa de Gallo. Sigaw ni Lenlen. Bago umalis, sumilip muna si Amara sa altar sa isang sulok. Nandoon ang litrato ni na Julio at Doña Rosa nakangiti. May isang kandilang nakasindi sa harap nito. Hindi na mabigat ang pakiramdam niya kapag tinitingnan ang mga ito. Sa halip, pasasalamat. Naglakad silang 3 papuntang simbahan, magkakahawak kamay. Ang lamig ng gabi ay hindi nila alintana dahil sa init ng pagmamahal na bumabalot sa kanilang pamilya. Sa loob ng simbahan, nakita nila si Father Ignacio, nagmimisa. Kahit bulag, ang boses nito ay puno ng pag-asa. Ang Pasko, sabi ni Father Ignacio sa kanyang sermon, ay paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may isisilang na liwanag. Ito ay panahon ng pagpapatawad. Hindi para sa iba, kundi para sa ating mga sarili. Pagpapatawad para muling makapagsimula. Habang nakikinig, pinisil ni Miguel ang kamay ni Amara. Tumingin sila sa isa't isa at sa kanilang mga mata, naroon ang pangunawa. Oo, marami silang pinagdaanan, maraming nawala. Pero ang pagpapatawad sa nakaraan at sa kanilang mga sarili ang nagbigay sa kanila ng kapayapaan. Hindi na nila kailangan ng hustisya na isinisigaw. Ang kailangan nila ay ang katahimikang natagpuan nila sa piling ng isa't isa. Ang dating kapitan na lumaban gamit ang baril, ngayon ay lumalaban na para sa pangarap ng kanyang pamilya. Ang dating basagulerong mekaniko, ngayon ay nagkukumpuni na ng mga sirang puso. Sila ang patunay na ang tunay na katapangan ay hindi nasusukat sa dami ng laban na iyong napanalunan, kundi sa kakayahang bumangon, magmahal, at magpatawad pagkatapos ng ulan.